Kasi maraming siga, pagpasok mo, yung mga tomboy. Sige, pasok! Nandung paglilinisin ka ng buyon, yung kubeta ba? Pagka sasay ka lang matutulog dahil wala ka munang tarima. Oy, ilinis ka ng CR dito. Isasaing maglalaba. Lahat ng mga ginagawa namin, ikaw na ang gagawa ngayon, ha? Tumagal ako sa kulungan siguro, mga 4 na buwan, gano'n. Wala kasi mga kapatid ko na magpipiyansa sa akin. Wala din mga kamag-anak ko na pwede akong tulungan. Dahil mga kaibigan ko, dapat na damayan nila ako dahil nung time na meron ako, hindi ko na sila nakita noon. Kumusta na kayo? Kumusta ate? Ano ba naman yan? Kung kailan ka nakakulong, tsaka ka umitim? Eh paano kasi, no? Binilad ako ng warden dyan sa labas. Binilad? Bakit? Eh paano kasi, may nakaaway ako. Ayun, inampas ko ng silya, hindi matay. Ate, ano bang nangyari sa buhay mo? Bakit ka nagkakaganyan? O siya, pinabibigay nga pala ni tatay. Hindi ni tatay? Kumusta na si tatay? Wala siya, ate. Mahinang-mahina na. Ano ba naman kasi kayo? Piyansa niyo naman kasi ako rito eh. Ano ka ba naman ate? Nakapagsigaw ka. Ano mo namang walang-wala rin kami? Eh, paano kung may mangyari kay tatay, ha? Ha? Nandito pa rin ako. Babayaran ko naman kayo eh. Na, ate. Magtutulungan ka namin 4. Hihira kayo. May nangyari kay tatay, ha? Tandaan ninyo. Habang binubuno ko yung araw na inaantay kong papiyansa nila ako, natuto ko ng paggagawa ng mga handicraft. Kasalukuyan akong gumagawa ng handicraft. Meron lumapit sa akin babae na matanda. Ano kaso mo? Marami. Drugs, shoplifting. Tapos nakakwentuhan ko siya. Tinatanong niya kung ano yung ginagawa. Sabi ko, ganito po, ireregalo ko po ito sa kapatid ko, ganun-ganon. Tapos naikwento ko yung buhay ko. Bakit ganon? Kahit marami akong pera, parang kulang pa din. Parang hindi masaya. Gusto mo ng pagbabago? Umpisahan mo na. Ilapit mo sa Kanya ang iyong loob. Sa Panginoon Diyos. Nung na ng prayer meeting, hindi ko na malayan yung paa ko. Nakapila na doon sa mga kapwa ko preso. Atin kami ng prayer meeting. Sa prayer meeting, kasi para bang naging magaan ang pakiramdam ko. Tapos nawala na yung pagiging yung basagulero ko. Dati wala akong inatupag kundi makipag-away. Tinuturuan kami kung paano namin makilala yung Panginoon Diyos, kung gaano kabait ang Panginoon Diyos sa atin, lalo na sa mga masasama ay nakakalimot sa Kanya. Ay, Lida, may dalaw ka raw, anak mo. Isang araw, dumalaw sa akin yung anak ko. Hindi ko pa nga nakilala kasi binata na eh. Ikaw ba yung nanay ko? Ako nga. Tagal-tagal mo kaming hindi inintindi. Sana paglaya mo naman dito, magbago ka na. Bago magpiesta ng Tundo, sinabihan na ako ng kapatid ko na, ate, nakaipon na kami ng pera, konting-konti na lang makakalabas ka na. Tuwan-tuwa na ako noon. Tapos mga 2 linggo pa yun, napiyansahan na ako. Marian! Marian! Lumabas ka rito, nandito si nanay. Nung makalabas na ako, nandun ako sa bahay ng kapatid ko. Pumunta yung anak ko sa akin, kasama niya na yung nobya niya. Malaki na yung tiyan.
Sabi niya, Nay, ano, kamusta na? Sabi ko, eto. Tapos pinakilala niya sa akin yung asawa niya. Sabi niya, Nay, sabi niya, mag-aasawa na po ako. Para bang naano ko na, ang bata-bata pa ng anak ko. Bakit kailangan mag-asawa ka agad? Gusto kong makasama pa yung anak ko dahil nga gusto kong maaanuan niya yung pagbabagong buhay ko. Sa pagbabagong buhay ko, gusto kong makasama siya. Pero hindi ko na magagawa pala kasi yung anak ko mag-aasawa na. Sabi ko, paano ko pa itutuwid yung buhay ko? Bigyan niyo po ako ng sign. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Nung araw, wala eh. Hindi ako pumapasok ng simbahan. Nakikipaglibing ako sa mga kapitbahay namin. Nandun lang ako sa labas. Hindi ako pumapasok ng simbahan. Parang inano ko yung sarili ko na kaya ko itong lahat ng gagawin ko. Ganun, hindi na kailangan ng Panginoon Diyos. Hindi ko talaga na nandun papunta na ako ng Quiapo. Doon lang, first time ko talaga nakapunta sa Quiapo. Hindi ko na malayan na nakikisabay na ako doon sa lumalakad ng Paluhon. Tapos naintim na nga sa loob ko, sabi ko talagang magbabagong buhay na ako. Lahat ng mga ginawa ko, pinagsisisihan ko na. Yossi! Naglakas loob akong mangutang sa bayaw ko. Nagtinda-tinda ako ng mga candy-candy, kung mga chicharon, kung ano-ano. Kada magkakabenta ko, dinadagdag ko. Hindi ko na malaya na lumalaki na pala yung tindahan ko. Tapos doon, sa anak ko, nakakapagmadala na ako ng mga bigas, kung ano yung may padadala ko sa anak ko. Nung kumikita ako sa pagtitinda ko, kahit pasulpot-sulpot, bumibili pa rin ako ng shabu, ganun. Tapos tumitira ako, kaya lang hindi nakatulad nung araw na talagang bulto. Kung mga anak na yung manugang ko, tinawag ako ng anak ko. Ay, ang cute ng bata, matutuwa kayo. Masusurpresa kayo kamukhang kamukha niyo siya. Lango pa ako sa bisyo ko nung kasi katitira ko lang eh. Nung makita ko yung apo ko, sabi ko, parang ito nang magmumulat sa akin kasi ayoko nang nakalakihan na kagis na ng anak ko na nagbibisyo ko. Ayoko nang pati pa ang apo ko. Dumating na yung time na talagang ayoko na, sabi ko, magdidesisyon na ako talaga na ito na yung una't huli. Kahit gaano kahirap na yung pwede kong pagkakitaan, basta sa marangal, yun na lang ang papasukin ko. Nung nangailangan na yung lola ko, sa bahay na alagaan ko yon. Nandung palitan ko ng pampers, yung pag-asikaso ko sa kanya, sa gamot, sa pagkain. Hanggang sa nang mamatay yung tiyahin ko, yung lola ko, paalis na ako noon, meron nag-ano sa akin na, baka gusto mo ng trabaho. May naghahanap ng ano sa orthopedic. Ano yun, yung matanda na balian ng buto. Tapos yun nga, inaalagaan ko siya, nandung papalitan mo ng pampers, pag dumudumi siya, pag umiihi siya, maliliguan mo, pakakainin mo, yung, dahil ang hirap niyang kumilos. Kailangan ako lahat ang gagawa para sa kanya. Nay! Sige na, kasi. Dahan-dahan na, anak ko. Nung makilala ko si Nanay Leti, Oo, Nay. isa sa inalagaan Ano ko, kayo? naramdaman ko na napapamahal na rin sa akin yung matanda. Kasi palibhasa, maaga nga ako naulila sa ina. Naghahanap ako ng kalinga ng nanay. Mabait naman sa akin kasi yung matanda eh. Tapos nung na-opera na siya, nung kinausap ako nung manugang niya, kung pwede raw ba ako iuwi doon sa kanila, pumayag ako. Kasi gusto kong makasama pa yung matanda eh. Kakain na daw tayo, Nay. Kain muna po kayo. Oo. Kain ka muna, ha? Sa ngayon, naramdaman ko talaga nagkaroon na ng tamang direksyon yung buhay ko. Mas naging malapit ako sa Panginoong Diyos. Hindi ako nakakalimot sa Kanya magpasalamat sa lahat ng mga
Mga ginawa niya sa akin, itinuwid. Binigyan niya ako ng pagkakataon na may tuwid ko yung buhay ko. Yung pananampalataya ko malaki na itulong sa akin. Kasi unang-una, nailapit ko yung sarili ko sa kanya. Pangalawa, nagagabayan ko na yung mga paglaki ng apo ko. Mga anak ko nasigig maayos na yung pag-ano namin, relasyon. Pinasasalamatan ko sa buhay ko yung nagkaroon ako ng mga kapatid kong mababait. Na kahit nang ganito ko, naintindihan nila ako. Kahit na naging ano ang buhay ko nung araw, natanggap nila ako, inunawa nila ako, mga anak ko. Hindi ako kinahiya ng mga anak ko. Pag dumarating ako, nandun yung pananabik. Sabi ko nga sa mga anak ko, pag ako nagkasakit, ayoko maging pabigat sa inyo. Sabi ng anak ko, bakit, Nay? Kasi pupunta ako sa Hospicio de San Jose, doon na lang ako sa mga ng mga matatanda. Hindi ako magpapaalaga sa inyo, basta doon na lang ako. Mag-aalaga na lang ako ng kapwa ko matanda. O kaya ako, kung may matandang may sakit, alagaan ko. Minsan sabi ng anak ko, Nani, nagbibiro ka naman. Andito naman kami. Maraming gusto talaga magbagong buhay. No? Maraming gusto talaga magbalik loob. Pero walang suporta, walang pagkakataon. Sa palagay ko, kay Nida, nagkaroon siya ng pagkakataon. At nakita niya yung dignidad ng kanyang pagkatao na, huy, pwede pala ako magtrabaho. May magagawa pala ako. Diyan pumapasok ang konteksto ng bukasyon. Kasi kadalasan, pag may conversion experience, kung tunay ang conversion experience, may pananaw na tawag sa Diyos, no? Na yung tinatawag nga nating bukasyon. Si Dolores Hart, sikat na artista sa Hollywood, no? Isipin mo, 25 anyos lang siya, no? Sikat na sikat, artista, Hollywood, bidang-bida. Sabi niya, ito lang ba ibig sabihin ng buhay? Maging sikat, maging maganda, maging bida, tinitingala ng mundo, parang kulang pa. Tapos yung nagsushooting sila, madalas pumupunta siya sa isang simbahan, no? At doon niya hinaharap yung sarili niya, doon niya hinaharap ang Diyos niya. Iniwanan niya ang Hollywood at pumasok sa kumbento at nagmadre, no? At hindi lang madre, contemplative sister, no? Kung tunay yung pagbabago ng tao, kung tunay yung pagbabago ng puso ng tao, papasok at papasok yung tawag ng Diyos, no? May kasabihan, the Lord draws straight with crooked lines. Kasi ang daming hamon sa buhay, no? Baluktot, madalas mga iba't ibang karanasan, pero ginagamit ng Diyos yan upang palapitin tayo sa Kanya.